Hindi ko akalain na mapapasok ako sa isang gabi ng lihim na huli sa tabing ilog. Hello, ako si Maria, 27 taong gulang, tubong bayan ng San Pablo sa Laguna. Palagi akong mahilig sa mga simpleng bagay sa buhay, ngunit hindi ko inaasahan na ang isang imbitasyon sa pangingisda ay magdadala sa akin sa isang gabi na puno ng lihim, tukso, at mga hindi inaasahang pangyayari. Sabi ka kong sabihin kung paano nagsimula ang gabi na iyon, isang gabi na magbabago sa aking pananaw sa mga bagay-bagay, lalo na sa pagitan ng aking asawa at ng kanyang matalik na kaibigan. Matagal na siyang ayaw akong isama sa mga ganitong lakad, pero sa wakas ay pumayag na si June na isama ako sa kanilang night fishing trip sa ilog ng Majayjay, isang lugar na kilala sa malamig nitong tubig at tahimik na paligid. Araw ng Sabado nang dumating ang araw ng aming lakad. Maaga kaming umalis ng bahay upang makarating sa ilog bago pa magdilim. Si June, ang aking asawa, kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Marco, ay mabilis na nag-setup ng mga tolda at mga gamit sa pangingisda habang ginagawa ko naman ang mga simpleng paghahanda sa paligid. Kitang-kita ko sa mga mata ni June ang seryosong pagharap niya sa gabi. Para sa kanya, hindi basta libangan ang pangingisda, ito ay parang isang digmaan laban sa mga isda. Nang matapos nila ayusin ang mga gamit, nagpa siya akong maglakad-lakad sa tabing ilog habang hawak ang 5 pangisda na regalo ni June. Hindi ako sanay sa modernong kagamitan kaya natuwa ako nang lumapit si Marco at inalok na turuan ako kung paano maglabas ng linya gamit ang spinning rod. Sa ilalim ng mahinang sinag ng papalubog na araw, napansin ko ang kanyang malakas na katawan na tila ba hinugot mula sa mga kwento ng mga bayani, matikas, matipuno at may taglay na di mapigil na alindog. Hindi ko namalayan na habang tinuturuan niya ako, unti-unting lumalapit siya sa akin, at napatingin ako sa kanyang mga matang tila mailihim na sinasabi. Bigla niyang tinapik ang aking balikat mula sa likod, at naramdaman ko ang matapang niyang kamay na dahan-dahang dumampi sa aking leeg. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang bulong ang bumulong sa akin, Maria, gusto kita. Hindi ko alam kung paano ako nakapagsalita, ngunit ang tanong ko, paano naman si June, ay parang isang panlaban sa sarili kong damdamin. Ngunit hindi ko matanggi ang init na kumakalat sa akin, at nang sabihin ni Marco na walang makakaalam kung saan kami pupunta, sumunod ako ng walang alinlangan. Habang kami ay nagtatago sa mga anino ng mga punong kahoy, naramdaman ko ang bawat tibok ng puso ko na tila nagsasabing hindi ito ang tamang gawin, pero sa kabila nito, hindi ko mapigilan ang pagnanasa na sumubok ng isang bagay na bago, isang lihim na kasalanan. Biglang may narinig kaming tinig mula sa malapit, si June pala, naghahanap sa akin. Pumunta ako sa kanyang tinig, nagkunwaring nag-aayos lang, habang ang loob ko ay naguguluhan at puno ng takot. Hindi niya nahalata ang nangyari, at si Marco ay nagmamadaling bumalik sa kanilang lugar sa tabing ilog. Ang gabing iyon ay nagsimula bilang isang simpleng pangingisda, ngunit sa bawat sandali, ang mga lihim ay lalong lumalalim. Hindi ko pa alam kung paano ito magtatapos, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ako magiging katulad ng dati matapos ang gabing ito. Ang gabi ng pangingisda ay unti-unting sumisid sa dilim, dala ang lamig ng hangin at ang huni ng mga kuliglig sa paligid ng ilog. Habang si June at si Marco ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga lambat at pain, ako naman ay nakaupo sa tabi, sinusubukan intindihin ang mundo ng pangingisda na dati iniiwasan ko. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga pangyayaring nangyari kanina, ang mga damdamin at mga lihim na hindi ko inaasahang mararamdaman sa gabing iyon. Lumapit si June sa akin, may dalang maliit na tasa ng tsaa, at isang ngiti na tila gusto niyang iparamdam na mahal niya ako. Maria, salamat at sumama ka sa amin, sabi niya habang inaabot ang tasa. Pero sa kabila ng kanyang mga salita, napansin kong may bahagyang pag-aalinlangan siya, parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Nang makatingin ako sa kanya, nakita ko ang mga mata niyang puno ng mga tanong na hindi niya sinasabi. Si Marco naman, na tila hindi maalis ang kanyang mga mata sa akin, ay patuloy sa kanyang paglalagay ng pain sa mga lambat. Napansin kong tuwing tinitingnan niya ako, medyo tumitigil siya sa ginagawa, parang naaalala ang isang bagay o nag-iisip ng isang plano. Hindi ko alam kung ito ba ay pag-aalala para kay June o isang mas malalim na hangarin para sa akin. Habang papalalim ang gabi, nagsimula na ang pangingisda. Nakatitig ako sa mga lumulutang na pain sa tubig, nakikinig sa mga kwento ni June tungkol sa mga isdang nahuli niya noon. Ngunit sa likod ng mga kwento, naramdaman ko ang distansya sa pagitan namin, parang may pader na unti-unting bumubuo sa pagitan naming dalawa.
Sa isang sandali, habang sinisilip ko ang tubig, naramdaman ko ang malamig na hangin na humaplos sa aking balikat. Napalingon ako at nakita si Marco na nakatayo malapit sa akin, hawak ang isang spinning rod. Subukan mo ito, sabi niya, may bahagyang ngiti sa labi. Hindi ko matanggihan. Hawak ko ang bait na parang naglalakad sa alapaap, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ito. Nang subukan kong ihagis ang linya, si Marco ay lumapit sa akin mula sa likod, tinuturo ang tamang paraan ng pag-ikot ng rod. Ang init ng kanyang hininga ay bahagyang dumampi sa aking liig, at naramdaman ko ang aking puso na tila tumitibok ng mabilis. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng isang kakaibang tensyon sa pagitan namin, isang tensyong hindi ko maintindihan ngunit ramdam na ramdam. Hindi ko mayalis sa isip ko ang tanong, paano kung may malalim pa itong ibig sabihin? Ngunit pinilit kong itulak ang mga ito sa likod ng aking isipan, sinasabi sa sarili na ito ay simpleng pagtuturo lang mula sa isang kaibigan ng aking asawa. Ngunit sa kabila ng aking mga pagsisikap, ang gabi ay puno ng mga lihim na hindi madaling itago. Bago pa man namin naramdaman, unti-unting lumalim ang gabi sa tabing ilog ng Majayjay. Ang malamlam na liwanag mula sa mga parol na nakasabit sa mga puno ay nagbigay ng misteryosong aura sa paligid. Si June ay abala sa pag-aayos ng mga lambat, habang si Marco ay patuloy na nagtuturo sa akin kung paano maglabas ng linya gamit ang spinning rod. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, naramdaman ko ang init na unti-unting bumabalot sa aking dibdib. Hindi ko mapigilang maalala ang mga sandaling kaharap ko si Marco, ang kanyang mga matang tila ba may sinasabi, ngunit hindi niya masabi. Napansin kong hindi lang siya simpleng kaibigan ni June, tila may tinatagong damdamin para sa akin. Sa bawat paglapit niya, bawat paghawak niya sa aking mga kamay upang itama ang aking paggalaw, naramdaman ko ang kakaibang kilig at kaba. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga teknik ng pangingisda, napansin kong unti-unting lumalapit ang kanyang mukha sa akin. Nakatingin siya sa aking mga labi, habang ang mga mata niya ay punong-puno ng pagnanasa. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dumampi sa aking liig at unti-unting bumaba sa aking balikat. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, ngunit sa kabila ng aking mga pangamba, hindi ko mapigilan ang sarili kong tumugon sa kanyang mga haplos. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, ng mga damdaming matagal ko nang itinago sa aking puso. Ang gabi ay naging saksi sa isang lihim na pagnanasa, isang lihim na hindi ko inaasahang mararanasan. Ngunit bago pa man kami tuluyang magpadala sa aming mga damdamin, may narinig kaming mga yabag mula sa malayo. Si June pala, naghahanap sa amin sa dilim. Ang kaba at takot ay biglang bumalot sa akin. Nagsimula akong mag-alala, paano kung mapansin niya ang nangyayari? Ano ang gagawin ko? Nagmadali kaming nagtago sa lilim ng mga puno, pilit na itinatago ang mga sarili sa dilim. Ang puso ko ay mabilis na kumakalabog, habang ang isip ko ay naglalaban-laban sa pagitan ng katapatan sa aking asawa at ng bagong tukso na bumabalot sa akin. Sa gabing iyon, ang bawat sandali ay naging isang laro ng lihim at kasinungalingan, isang gabi na hindi ko malilimutan kailanman. Hindi ko malilimutan ang unang sandali nang marinig ko ang malapit na yabag ni June, habang naghahanap siya sa paligid ng aming tinutuluyan sa tabing ilog. Ang puso ko ay tila gustong bumagsak sa dibdib ko, habang si Marco at ako ay mabilis na nagtago sa likod ng mga makakapal na damo sa gilid ng ilog. Ang lamig ng gabi ay tila hindi na mahalaga, sapagkat ang init ng takot at kaba ang bumalot sa akin. Si June, suot ang kanyang lumang jacket na may bahagyang bahid ng putik mula sa paglalakad sa tabi ilog, ay tila hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid, naghahanap sa dilim, habang ang kanyang boses ay dahan-dahang tumatawag sa akin, Maria, nasaan ka na? Dala ko na yung paing mo. Ang tinig niya ay puno ng pag-aalala, at alam kong hindi niya alam ang iniisip ko sa sandaling iyon. Nagkunwari akong sumagot mula sa likod ng mga damo gamit ang mahina kong boses, nandito lang po ako, nag-aayos lang ng gamit. Pinilit kong itama ang aking paghinga upang hindi ako halatang kinabahan. Habang lumalapit siya, siniguro kong maayos ang aking hitsura, nilinis ko ang aking buhok at inayos ang aking damit, isang simpleng puting blouse na bahagyang bumabalot sa aking katawan, at isang mahabang palda na may floral print, na nagbibigay sa akin ng kaakit-akit, ngunit hindi labis na anyo. Pagkatapos niyang iabot sa akin ang bag ng pain, bumalik siya ng mabilis sa kanilang tolda, tila ba may tinatagong bigat sa kanyang mga balikat. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga pulang marka ng pagod sa kanyang mukha,
ang mga palatandaan ng isang lalaking naglalakbay sa mapanghamong daan ng buhay upang suportahan ang kanyang pamilya. Habang bumabalik si June, si Marco naman ay nagiti sa akin, ay halong kahulugan ang tingin. Alam kong may mga bagay na hindi dapat mangyari sa gabing iyon, ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang pagnanais na ipagpatuloy ang lihim naming pag-uusap sa likod ng mga damo. Nagbalik kami sa tabi ng ilog, ngunit ang bawat kilos ni June ay may dalang tensyon na hindi ko maintindihan. Ang mga salita niya ay simple, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng mga tanong at pagdududa. Sa gabing iyon, ang ilog ay naging saksi hindi lamang sa aming pangingisda, kundi sa mga lihim na unti-unting lumalalim sa pagitan namin. Habang tumatagal ang gabi, nagsimula na ang tunay na pangingisda. Si June ay mahigpit na nakaupo sa kanyang maliit na bangka, hawak ang kanyang pamingwit na tila isang espada sa isang mandirigma. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malalim na tubig, puno ng determinasyon na hulihin ang pinakamalaking isda sa ilog ng Majayjay. Sa tabi niya, si Marco ay patuloy na nagtutulong, habang ako naman ay nakaupo sa tabi ng apoy, pinagmamasdan ang bawat kilos nila. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap na magpaka-interesado, hindi ko maiwasang mapatingin kay Marco. Ang kanyang katawan na may bahagyang basa mula sa pawis ay sumasalamin sa liwanag ng buwan, naglalaro ang mga kalamnan sa kanyang mga braso at balikat. Ang simpleng puting t-shirt na bahagyang nakadikit sa kanyang katawan ay nagbigay ng kakaibang alindog, at ang mga kulot niyang buhok ay nababalot ng hangin. Hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya, na tila ba may hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan namin. Sa isang pagkakataon, lumapit si Marco sa akin, na may dalang malamig na bote ng tubig at isang maliit na hand towel. "Ikaw, tingnan mo to," sabi niya habang inilalapit ang bote. "Mainit ba?" Sagot ko ng bahagyang ngiti at tinanggap ang bote mula sa kanya. Ang mga daliri niya ay bahagyang dumampi sa akin, nagdulot ng kakaibang kilabot na pumailan lang sa buong katawan ko. Habang kami ay nag-uusap, bigla niyang hinawakan ang aking kamay, dahan-dahang niyakap ito sa kanyang palad. "Maria, alam kong may mga bagay na hindi natin dapat gawin, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko," bulong niya, halos hindi ko maintindihan dahil sa kalapitan ng kanyang tinig. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na pareho ang nararamdaman ko, isang halo ng takot, kasabikan at pagnanasa. Bumalik si June mula sa bangka, dala ang ilang nahuling maliliit na isda. Napansin niya ang mga titig namin ni Marco at tila may bahagyang pagdududa sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nagsalita, nagpakita lamang ng ngiti na pilit na pinipigil ang sakit sa loob. Sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay nagliliwanag sa langit, naramdaman ko na ang aming tatlo ay parang mga manlalaro sa isang delikadong laro, isang laro ng pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na hindi dapat mabunyag. Hindi ko akalain na ang isang simpleng gabi ng pangingisda ay magiging ganito kasalimuot at puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Habang nakaupo ako sa tabi ng apoy, pinagmamasdan ko si June na tila abala sa pag-aayos ng mga nahuling isda, ngunit sa likod ng kanyang mga kilos, ramdam ko ang bigat ng mga hindi niya sinasabi. Ang mga mata niya ay puno ng pagod at may kakaibang lungkot na hindi niya kayang itago. Sa kabilang banda, si Marco ay patuloy na nakatingin sa akin nang may kakaibang ningning, isang ningning ng pagnanasa na nagpapalito sa akin. Hindi ko maintindihan kung paano ako napunta sa ganitong kalagayan na tila ba nahahati sa pagitan ng dalawang lalaki na pareho kong mahal sa magkaibang paraan. Ang puso ko ay naguguluhan at ang isip ko ay puno ng mga tanong, paano kung malaman ni June ang lahat? Ano ang magiging kapalaran ng aming pagsasama? At higit sa lahat, ano ang tunay na nararamdaman ko para sa dalawang lalaking ito? Habang nagmumuni-muni ako, naalala ko ang mga sandaling nagtatago kami ni Marco sa mga anino ng mga puno. Ang init ng kanyang mga haplos, ang kanyang mga bulong na nagpaparamdam ng kakaibang saya at takot. Alam kong mali ang lahat, ngunit hindi ko maiwasang maengganyo sa mga damdaming iyon. Parang may isang bahagi sa akin na gustong sumubok ng isang bago at mapanganib na landas. Nainip ako sa pag-upo at naglakad papalapit sa ilog, hinayaan ang malamig na tubig na dumampi sa aking mga paa. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagtanong ako sa sarili, paano ko haharapin ang aking mga desisyon? Paano ko malalampasan ang mga pagsubok na ito nang hindi nasasaktan ang mga taong mahal ko? Ang gabi ay puno ng mga lihim, at ako ang sentro ng isang kwento na punong-puno ng pag-ibig, pagtataksil at pag-asa.
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod, ngunit isang bagay ang alam ko, ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. At sa puso ko, may apoy na unti-unting lumalakas, handang sumabog sa anumang oras. Hindi ko inakala na ang gabi ng pangingisda ay magdadala ng isang hindi inaasahang pangyayari na magpapabago ng lahat. Habang ako'y naglalakad pabalik sa aming tolda, may narinig akong tinig na hindi ko inaasahan, si Marco, tila may kakaibang tono sa kanyang boses. Maria, kailangan nating pag-usapan ito, sabi niya, halatang seryoso at may bahagyang kaba. Napalapit siya sa akin, at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang kanyang mukha na puno ng alalahanin at pag-aalinlangan. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi lang ito basta paghahangad, mahal kita, patuloy niya, habang hinahawakan ang aking mga kamay. Ang bigat ng mga salitang iyon ay bumalot sa akin, at hindi ko alam kung paano sasagutin. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ang pumailan lang mula sa gilid ng ilog, tila isang sigaw ng babala o isang paalala na may mga lihim na dapat manatiling nakatago. Napatingin kami ni Marco sa direksyon ng tunog, at doon ko nakita si June, nakaabot ang isang maliit na kahoy na pamalo sa kamay, may galit na titig sa kanyang mga mata. Maria, Marco, anong nangyayari dito? Tanong ni June, na maihalong pagkadismaya at sakit. Ang kanyang presensya ay parang kumikislap na kidlat sa gitna ng madilim na gabi. Hindi ko alam kung paano ako tatayo at haharapin ang sandaling iyon. Ang dalawang lalaking mahal ko ay nasa harapan ko, at ang aming mga lihim ay tila bubunyag sa bawat sandali. Si Marco ay nag-umpisang magsalita, ngunit ang mga salita niya ay nahinto nang makita ang galit sa mga mata ni June. Ang tensyon sa pagitan namin ay parang isang malaking bagyo na unti-unting lumalapit, handang sumabog sa pinakamalapit na sandali. Sa gabing iyon, napagtanto ko na ang mga lihim at damdamin na matagal ko nang itinago ay hindi na kayang itago pa. Ang aming maliit na mundo ay unti-unting nagiging isang giyera ng puso, pag-ibig at pagtataksil, at wala akong ideya kung paano ito magtatapos. Ang hangin sa tabing ilog ay biglang naging malamig, halos natigil ang paghinga ko habang nakatitig kami ni June at Marco sa isa't isa. Si June, na maihawak na maliit na kahoy na pamalo, ay tila naglalaban sa pagitan ng galit at pagkadismaya. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa gitna ng kanilang dalawa, ang asawa kong matagal ko nang minahal, at si Marco, ang kaibigan niya na ngayon ay nagbukas ng pintuan sa isang lihim na mundo na hindi ko inasahan. Paano mo nagawang itago ito sa akin, Maria? Tanong ni June na may bahagyang panginginig ang boses. Ang mga mata niya ay nagliliyab ng sugatang damdamin. Akala ko tayo ay matibay, pero tila naglalaro ka sa pagitan namin. Si Marco naman ay naglakad papalapit, ngunit may pag-iingat. June, hindi ko sinasadya na masaktan ka. Pero hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko para kay Maria. Ang mga salita nila ay parang mga bala na tumatama sa aking puso. Hindi ko malaman kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang mga damdaming naglalaban sa loob ko ay nagiging isang bagyong hindi ko kontrolado. Sa gitna ng tensyon, napansin ko ang maliit na bangka na unti-unting lumalayo sa pampang, dala ang malamig na hangin at mga anino ng gabi. Tila ito ang simbolo ng aming relasyon, umaalis, naglalayo at nagiging malabo. Nang makaramdam ako ng bigat sa dibdib, napag-isip-isip ko na marahil ito na ang punto kung saan kailangang harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Ang gabi ng pangingisdang ito ay hindi lamang tungkol sa isda o tahimik na paligid. Ito ay tungkol sa mga pusong naglalakbay sa gitna ng mga pagsubok, pagtataksil at pag-ibig. Habang nakatayo kami roon, nakaramdam ako ng pagod at pagkatalo, ngunit may isang maliit na tinig sa loob ko na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Ang kwento namin ay may susunod pa, at ako'y nakatayo sa gitna ng unos, handang harapin ang anumang haharapin. Ang gabi ay tila isang entablado na puno ng matinding emosyon, ang bawat salita, bawat titig, ay nagbabanta na wasakin ang maingat na pagtatayo naming mundo. Ang hangin ay nagdadala ng malamig na bulong, parang mga lihim na gustong sumirit sa dilim. Si June, na puno ng galit at pait, ay parang isang mandirigmang sugatan, habang si Marco naman ay tila nahihirapang ipagtanggol ang kanyang puso. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat sandali, na para bang ang oras ay huminto, at ang aming tatlo ay nakapako sa isang eksena ng pag-ibig, pagtataksil at pagkasira. Ang mga damdamin ko ay naglalaban sa isang digmaan na hindi ko alam kung paano manalo. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw, ang aming mga buhay ay hindi na muling magiging pareho.
Ang mga pangakong binitiwan ay parang mga piraso ng basag na salamin na kahit pagsamahin ay hindi na magiging buo. Ang mga mata ni June, na puno ng sakit, ay nagtanong ng mga bagay na hindi ko kayang sagutin. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ko ang isang pag-iyak na hindi ko mapigilan. Ang aking puso ay nagsalita sa pamamagitan ng mga luha, sabay sa pagsabog ng damdamin na matagal ko nang itinago. Ang gabi ng pangingisda ay naging gabi ng pagbubunyag, isang gabi na nagdulot ng malalim na sugat sa aming tatlo. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang apoy na patuloy na nagliliyab sa aking dibdib, ang pag-asa na kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag pa ring magbibigay daan sa amin upang maghilom at magpatuloy. Ang aming kwento ay patuloy na isusulat, at ako ihandang harapin ang susunod na kabanata, gaano man ito kahirap. Habang unti-unting humuhupa ang tensyon sa paligid namin, naramdaman ko ang bigat ng gabing iyon na bumabalot sa aking buong pagkatao. Nakaupo ako sa lupa, ang malamig na damo ay sumasalubong sa aking balat, habang si June at si Marco ay tahimik na nakatayo, tila ba pareho silang naglalaban sa kanilang sariling mga puso at isip. Hindi ko maiwasang isipin kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon, isang gabing dapat sana ay puno ng saya at katahimikan, ngayon ay puno ng mga lihim, pagdududa, at sugat ang damdamin. Ang mga pangakong binitiwan ay tila mga hangin lamang na naglaho sa dilim, at ang aming tatlo ay naglalakad sa isang landas na hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa akin, ang buhay ay puno ng mga pagsubok, at minsan, ang pinakamahirap na mga sandali ang nagtuturo sa atin kung sino tayo talaga. Habang nakatingin ako sa mga bituin sa itaas, naisip ko na ito pa lamang ang simula ng isang masalimuot na kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, kapatawaran, at muling pagtuklas ng sarili. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng gabi na ito, ngunit isa ang sigurado, hindi ko na kailanman malilimutan ang gabi ng pangingisdang nagbukas ng mga pintuan ng aking puso at nagbago ng takbo ng aking buhay. At habang ako'y naglalakad pabalik sa aming tolda, dala ko ang isang lihim na pangako sa sarili, na kahit ano paman ang mangyari, hahanapin ko ang liwanag sa gitna ng dilim. May mga tanong na kailangang sagutin, mga sugat na kailangang pagalingin, at mga kwentong kailangang isulat pa. Ngunit para sa ngayon, ang gabi ng pangingisda ay mananatili sa aking alaala, isang gabi ng pag-ibig, pagtataksil, at pag-asa. At sa puso ko, may apoy na patuloy na naglalagablab, naghihintay ng susunod na kabanata ng aming kwento na tiyak na puno ng mga sorpresa at misteryo.